Guys, tingnan nyo to. This was my picture back nung nagpipreach pa ako sa kulungan dyan sa Kainta. Now, people think na kaya may kulungan ay para maprotektahan tayong mga nasa labas mula sa kanila. But the truth is, kaya may kulungan ay para maprotektahan sila mula sa ating mga nasa labas. Ang konsepto ng kulungan ay actually matatagpuan sa Biblia. It was then called the City of Refuge. Sabi sa Numbers chapter 35 verse 26 to 28, pero kapag lumabas sa lungsod na tanggulan ang nakapatay, ito po yung mga nakapatay na hindi sinasadya, at makita siya ng taong gustong gumanti sa kanya, maaari siyang patayin ng taong yun. Walang pananagutan ang taong nakapatay sa kanya. See, that's why there are cities of refuge, para maprotektahan yung mga taong hindi sinasadyang nakapatay back then. But there was a weird detail na sinabi sa verse 28 at itong sabi, kaya dapat magpaiwan ang taong nakapatay sa lungsod na tanggulan hanggang hindi pa namamatay ang punong pari at pagkatapos ay makakauwi na siya sa kanila. See, kailangan daw maabutan ng taong yun yung kamatayan ng high priest, and that's the only time he will be declared free. Alam niyo ba mga kapatid, sabi sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16, Jesus is our high priest. And you know what? This is the good news. Jesus already died. The high priest has already died on the cross so that we who are sinners will be declared free. Kapatid, pinalaya ka na ng Panginoon. At kung nasa time ka ngayon na hindi ka makalaya sa isang bagay, sa isang kasalanan, I wanna let you know that whom the Son sets free, he is free indeed. Kapatid, merong kalayaan kay Kristo. Now that's 2 minutes, but this is really worth our time. God bless you. This is Word on Weekdays.